Sa gitna ng matinding init ng disyerto ng Qatar, 17 Pilipino ang natagpuang nakakulong sa isang istasyon ng pulisya. Hindi nila inakala na ang simpleng pagpapahayag ng kanilang damdamin ay maglalagay sa kanila sa ganitong sitwasyon, malayo sa kanilang mga pamilya, hindi alam kung kailan sila palalayain, at puno ng pangamba kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nila pinangarap na mapabilang sa hanay ng mga OFW na hindi lang nagpapakahirap sa trabaho, kundi ngayon ay humaharap sa isang laban na maaaring magdala ng mabigat na parusa. Ayon sa Department of Migrant Workers, hindi nila pababayaan ang kanilang mga kababayan. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga autoridad ng Qatar upang tiyakin ang kalagayan ng mga inarestong OFW. Ang Department of Foreign Affairs naman ay kinumpirma na ang kanilang pagkakaaresto ay kaugnay sa isang kilos protesta upang ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague. Isang delikadong hakbang ang kanilang ginawa sa isang bansang mahigpit sa mga batas pagdating sa pampublikong pagtitipon at protesta. Ang Qatar, isang bansang may istriktong regulasyon tungkol sa pampublikong demonstrasyon, ay hindi nag-aatubiling magpatupad ng kanilang mga batas anuman ang dahilan ng kilos protesta. Sa loob ng kulungan, tiyak na maraming tanong ang bumabagabag sa isipan ng mga inarestong Pilipino. Ang ilan sa kanila marahil ay naroon lamang upang suportahan ang kanilang mga kasamahan. Ang iba na may maaaring nadala ng bugso ng damdamin at di na pag-isipan ang magiging epekto nito. Ngunit isa lang ang malinaw. Sila ngayon ay nasa isang kalagayang hindi nila ginusto at ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa pakikitungo ng gobyerno ng Pilipinas sa Qatar. Si Hans Leo Kakdak, kalihim ng DMW, ay nagbigay ng katiyakan na hindi nila pababayaan ang mga ito. Ayon sa kanya, nakikipagtulungan na ang DFA at ang Philippine Embassy sa Doha upang mabigyan ng sapat na tulong ang mga Pilipinong nakakulong. Pinapunta na rin ang labor attaché sa istasyon ng pulis upang alamin kung ano ang eksaktong pangangailangan ng mga inaresto. Ngunit sa kabila nito, isang paalala rin ang ibinigay ni Kakdak, ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kultura ng bansang kanilang tinitirhan. Isa itong sensitibong issue, lalo na't maraming Pilipino ang umaasa sa kanilang mga trabaho sa gitnang silangan upang buhayin ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Ang anumang pagkakamali ay maaaring magdala ng hindi inaasahang trahedya. Ang pangyayaring ito ay muling nagbukas ng usapin tungkol sa kalayaan ng pagpapahayag ng mga Pilipino sa ibang bansa. Maraming netizen ang nagpahayag ng kanilang opinyon. May mga naniniwala na ang ginawa ng mga OFW ay isang anyo ng katapangan, isang simbolo ng hindi natitinag na paninindigan. Ngunit may ilan ding nagsasabing isang matinding kapabayaan ang ginawa nila, lalo pat nasa isang banyagang lupain sila na may sariling batas na kailangang igalang. Ano nga ba ang dapat manaig? Ang paninindigan para sa isang lider na kanilang minamahal o ang pangangalaga sa kanilang sariling kapakanan at kinabukasan? Habang patuloy na nakikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas sa Qatar, nananatili pa ring mahirap ang sitwasyon ng mga nakakulong. Sa bawat araw na lumilipas, bumibigat ang kanilang pangamba. Makakauwi pa ba sila sa Pilipinas? Magkakaroon ba ng kaluwagan sa kanilang kaso? O mananatili silang nakakulong sa isang bansang hindi nila lubos na naiintindihan ang sistema ng hustisya? Marahil sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay umasa at manalangin na ang kanilang pag-uwi ay hindi lamang isang pangarap kundi isang realidad na darating sa tamang panahon.